nakita ko dito yung ano, yung nag-viral sa kay Diwata tungkol doon sa ano, galing siya ng Cebu papuntang Kuwait. Ito siya. Tanungin natin kung ano yung pwede niyang masabi doon. Okay. Bye. Pare. Bro. Ano masasabi mo doon tungkol doon sa ano, doon sa kay Diwata? Yung Pag galing kang Cebu. yung galing ako ng Cebu, na dumaan muna ako dun kay Diwata. Ayun nga, siyempre, talagang nag-hotel pa ako dun para lang, bago ko bumalik, para lang makapag-interview. Parang hindi ba, makakawalan ng content kasi sikat siya eh. Kumbaga, by chance lang ba. Pero nagpaalam naman tayo sa mga staff. Yung mga staff niya talagang very accommodating talaga sila. Sige, walang problema kuya. Nag-live pa nga ako eh. Pero mahina yung internet kaya hindi siya nagtuloy-tuloy. Saka na-interview ko din yung mga customer. Okay naman. Pero yun nga, yung na-interview natin si Diwata, yung doon tayo, maraming nag-caption sa ating mga video, yung inis na ang daming iba-ibang istorya ang nilagay eh. Yung pagkatalikod ni Diwata, yung yung nanghingi siya ng pahingi ng dollar. Tapos tumawa lang ako kasi wala tayong dollar ibibigay eh. Kasi galing tayo ng Cebu, pabalik na. So naubusan na tayo ng budget. Kung mayroon bakit hindi? Pero yun nga, medyo yung attitude niya doon sa iba, yung kinuha yung caption, naging parang doon nag-trending yung mga videos natin. Yung mga nag-caption. Ano ba bang pakiramdam na nung yung parang tumalikod siya, no? Yung, alam mo yung, ayaw na sana ako eh. Kung, nakakuha ba yung ayaw na sana ako. Siyempre nandun na ako eh. So, kailangan mo nang ituloy. Kasi sayang yung oras kasi naglaan ka ng oras para lang ma-interview mo si Diwata. Yun lang, naging parang napahiya ako, parang aayaw na sana ako. Parang hindi na ako nakapag-reconstruct ng magandang statement kaya nag-redundant yung tanong ko sa kanya. Yung araw ba yun na yung nag-interview ka sa kanya, palis ka na noon, pabalik na Kuwait? Pabalik na ako ng ng Kuwait. Ayan, naman yun eh. Wala, ganun talaga eh. Si Diwata ay busy sa kanyang negosyo. Pero kahit nag-busy, dapat kasi nakahambing yung kanyang yung treatment niya sa mga lalaking vlogger sa maliit na vlogger. Dapat maging patas siya sa makikita. Kung ang ako sa kanya, maglagay siya ng schedule para hindi siya ma-feed up sa mga vlogger. Pwede rin siguro magkuha siya ng tao na tagadala doon para kaso may mga taong di may iwasan na magpa-picture, may mag-manage doon sa negosyo niya, di ba? Mayroon siyang, kasi lumalaki na kanyang negosyo, dapat mayroon talaga siyang backup o PA. Personal assistant. Kailangan niya ng ganun. Siya yung magsasabi ng, hindi pwede, ganyan ba? Kasi diba? Doon siya sumisikat sa yung mga maliliit eh. Hindi yun ang mga malalaking vlogger ang nagpasikat. Yung mga maliliit. Kasi araw-araw nandoon at the same time na yung mga tao naku-curious, gusto masubukan yung kanyang Paris overload. Kasi kung diyan sa kumikita eh. Dapat i-treat niya yung mga tao, kahit maliit man o malaki, i-treat niya as customer. Kasi kumakain din yan. Kumikita ka din dahil din sa kanila. Ayun lang naman masasabi ko. Dapat we have to be fair for everyone. Kasi pag pinakitaan mo ng hindi maganda, maging pangit ang outcome para sa'yo. Pero God bless pa rin para sa kay Diwata. Hindi naman tayo basher niya. Yun lang, ganun lang naging experience natin. Shout out naman kay Diwata. Shout out kay Diwata. Ito. Kita-kits tayo next year. Kita-kits na tayo. Sige, salamat pare ko eh. Okay, walang anuman. Thank you, pre.